ko. Kagalakan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maiahambing. Patayin mo'y iyong dinggin. Ang kailangan mo, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo, kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maiahambing. Patayin mo'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Hangad mo ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala lang sa'yo'y maihambing. Dahil ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Lubos sa'yo'y sumasamba. Ni Jesus, ikaw, O Diyos. Bless na bless ang ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago niyang lubos. Bless na bless ang ngalan ni Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Bless na bless ang ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago niyang lubos. Bless na bless ang ngalan ni Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Hanggang makilala ka, buhay ko'y masasita.
Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Ay kung lahat. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, tanggapin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, ialay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, ialay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y umila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Oh yeah. Oh glory, we pray. Hallelujah, glory Jesus, we pray. Hallelujah, oh glory. Puso at kaluluwa, ialay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hina, pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos,
glorify your holy name, Jesus Christ. You are the King of Kings and the Lord of Lords, the great healer, the great provider. Pinakamamahal naming Diyos, dakila at makapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalan higit sa lahat ng pangalan, O Diyos. Ano pat ang lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod at magsasabing ikaw ang Diyos. Karapat dapat kang sambahin, parangalan, purihin, pasalamatan. Lahat-lahat ay ikaw lamang, Panginoon, ang dapat naming itaas. At wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Diyos. Dalangin po namin, Ama, na sa gabing ito'y muli kang pumilos ng may kalakasan. Maghaling ka sa aming buhay. Mangusap ka muli sa amin, O Diyos. Gamitin mo ang iyong lingkod kasama ang iyong mga awit. Sa aming kalagitnaan, O Diyos, gumawa ka ng mga kahanga-hanga sa buhay ng bawat isa. Ang mga salita mo'y sundan ng iyong mga himalatanda. Dalangin po namin ang mga may sakit ay iyong pagalingin sa pangalan ni Jesus. Ang mga kahilingan namin ay tugunin sa pangalan ni Jesus. At ang mga salita mo ay aming magampanan, maisabuhay ng bawat isa sa amin. O Diyos, ang iyong kaluwalhatian ay punuin ang dakong ito. At maranasan namin ang iyong kapangyarihan. Ang Panginoon ang ito ang samot dalangin sa mahal ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Purihin natin.
Luke chapter 10 from verse 25 and the following verses. Luke chapter 10 from verse 25 and the following. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. "Teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life? What is written in the law?" He replied, "How do you read it?" He answered, "Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself." "You have answered correctly," Jesus replied. "Do this, and you will live." But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, "And who is my neighbors?" And replied, Jesus said, "A man was going down from Jerusalem to Jericho when he fell into the hands of robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But the Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. "Look after him," he said, "and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have." Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, "The one who had mercy on him." Jesus told him, "Go and do likewise." Brothers and sisters, the gospel of the Lord Jesus Christ.
natin ang Panginoon. Yung malakas na palakpak sa Diyos. Hallelujah. Aawit kami tayo. Nasa mga kamay. Sige, the best na awit sa Panginoon. Nasa mga kamay. Mataas na mataas. Palaman niyo sa Panginoon ang kayo nagmamahal sa Kanya. Para sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbago. Pinatunayan mo ito sa krus na Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa'yo tanging pagmamahal, ako ay nagbuhos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Sa kamay, ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay ko sa'yo aking lahat. Sino nagmahal sa atin? Di ba si Jesus? Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Amen. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus na Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa'yo, Diyos, dahil sa'yo tanging pagmamahal, ako ay nagbuhos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal. Yes, ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay ko sa'yo aking lakas. Ikaw ang hari mo, Diyos! Hallelujah! Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay ko sa'yo aking lakas. Ikaw ang hari mo, Diyos. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay ko sa'yo aking lakas. Iaalay ko sa'yo, Lord. Iaalay ko sa'yo aking lakas. Iaalay ko sa'yo, Lord. Iaalay ko sa'yo aking
ating lakas. O, purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Masarap ang hapon sa Diyos. Kaya lang minsan napapako ang ating mga pangako. Sabi natin, iaalay natin yung ating lakas. Grabe. Hallelujah. Ang ating po kasing pag-uusapan ngayon ay imitating Christ in our duty to our neighbor. Imitating Christ in our duty to our neighbor. Sabihin mo sa iyong katabi, you need to imitate Christ. Ano sabi? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Glory. Sabi nga, living like Jesus. Sabihin nyo, living like Jesus. Living like Jesus. Mamuhay ng tulad ng ni Jesus. Mamuhay ng tulad ni Jesus. Ayun ang dapat, ano po, masarap. At makikita po natin sa gospel, ito po'y expected na sa mga panahong yon sa bansang Israel, ang mga Hudyo, ang mga rabbis o ang mga tagapagturo, sila po ay kailangan magdiskusyon about theological matters sa publiko po. Katulad din ang nangyari noon, bata pa si Kristo, pwedeng magdiskusyon, pwedeng magbigay ng mensahe ang sinuman sa publiko noon. Sa mga church ng mga unang panahon noon, pero hindi pa Christian church yun. Yung po yung mga Pharisees, Sadducees, mga scribes, sila po yun, mga kapatid kay Kristo. So, yun ang naganap doon. At isang mataas ang tungkulin, isang lawyer ang nagtanong, sabi roon, sa isang okasyon na yun, expert in the law. So, lawyer po yun. Isang eksperto ng kasulatan ang tumayo sa harapan ni Kristo at ang sabi, teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Ano nga kaya naman ang dapat natin gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Siguro maupo muna kayo. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Yun ang pinakamasarap na question ng mga kapatid. Siyempre, kailangan natin magkamit ng buhay na walang hanggan. At ano ang sinabi ng Panginoon? What is the answer of the Lord Jesus Christ? Ang sabi ng Panginoon, what is written in the law? He replied, how do you read it? Ano ba ang nasusulat sa kasulatan? Sabi ng Panginoon, paano mo yun? Binabasa. Yan, sabi ng Panginoon, mga kapatid. So, makikita po natin, ang Panginoon Kristo ay, ang tao na nagtanong ay ibinalik patungkol po sa mga batas. Kasi noon may batas of Moses, yung po mga Mosaic law, maging sa Book of Leviticus, andyan lahat, pati na ang dapat natin kainin na pagkain ay nandyan ang lahat. Lahat-lahat na bumuhay sa mga batas, mga kapatid, ang tao. Noong unang panahon na yun, mga kapatid Kristo. So, ibinalik ng Panginoon yung taong yun patungkol sa batas. At ang sabi ng Panginoon sa Kristo, what is written in the law? Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Yun, binalik. Hindi po nangangahulugan, mga kapatid kay Kristo, na kaya ibinalik ang tanong na yon sa batas, ay hindi nangangahulugang ang batas ang makapagliligtas. Amen. Amen. Hindi po yung batas ang makapagliligtas, pero bakit po yun ibinalik ni Jesus sa batas, mga kapatid kay Kristo? Because the law shows us that we need to be saved. Ang batas po, o ang mga kautusan, ay nagpapakita kung paano tayo maliligtas. Amen. Amen. Halimbawa po, sa batas ng lipunan, there are so many law kasi, mayroong batas ng pang-espiritual.
May pangbatas na ano, katulad ng bawa ng batas sa bansa. Hindi ang batas nilagay para patayin ang tao. Kung mayroong batas na patungkol sa death penalty. Kundi, para ang tao ay iligtas doon. It is a discipline. Kanya lang mali ang intindi ng mga tao minsan. Kaya sumasama ang ating bayan kasi napakababaw ng batas. At kung sino pa ang gumawa ng batas, nagkabutas-butas. Purihin ang Diyos. Ano tayo mga palakpak niyo sa Panginoon? Alam po natin, sinasabi ko na yung batas ang nagtuturo para sa kaligtasan. Mga kapatid, moral law, yung mga spiritual law, at maging yung sa mga social law, lahat po yan, mga kapatid. So, tandaan natin, sinasabi ng Bible, there can be no real conversion without conviction. Madalas ko ito sinasabi, there is no conversion without conviction. Wala pong pagbabago ang tao hanggat hindi na convict. And remember the law, it was given to us to convict us. Binigay ang mga batas, ang mga kautusan para tayo i-convict. Itong mga salita ng Diyos, mga kautusan din ito eh. Puro utos, di ba? Pagpapasahin mo halos lahat eh. Bago mo tanggapin ang mga bagay na ito muna dapat mong gawin. Di ba? Lahat. Bago mo matanggap ang ganito, the promises, mayroon munang dapat gawin ng tao. Di ba? So makikita natin sa Bible. So, mga kapatid, kaya nga po yung law is what God uses to convict sinners. Yung mga batas na yon ay ginagamit ng Diyos para ang mga makasalanan ay i-convict nitong mga batas na ito. Sinabi yun sa Romans 3:20. Sabi po rito ng Romans chapter 3, verse 20. Verse 20. Romans chapter 3, verse 20. Sabi lang, therefore, no one will be declared righteous in his sight by observing the law. Rather, through the law, we become conscious of sin. So, sa pamamagitan ng batas, tayo nagkakaroon ng conviction. Naku-conscious tayo dahil sa mga batas. Because without the law, di natin ma-identify kung ano ang kasalanan. Amen. Purihin natin ang Diyos. Grabe ang palakpak niya sa Panginoon. Amen. The third is the right answer. Tama po ang sinagot ng Eskriba. Sabi kasi ng scribe, mawad kay Kristo, sabi ng Eskriba, what is written in the law? Sabi ni Kristo, he replied, how do you read it? Ang sagot ng scribe, he answered, ito yung po yung moral law, that love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Tama yung sagot ng Eskriba. Tama. Ang sagot niya ay ano? You shall love the Lord with all your heart. Diba? So, tama sabi ang sagot ng mga Eskriba, but, sabi ron, he would not apply it personally to himself. Hindi naman ini-a-apply niya sa buhay. Yung sagot niyan tama, hindi naman niya ina-apply sa buhay. Di ba minsan ganun din tayo? Minsan alam natin yung sagot, nasasagot natin, pero di naman natin ginagawa yung sagot natin. Di ba? Di ba? Halimbawa, nung nakaraang Sunday, ang gospel ay yung pinagsama ng Diyos ay di pwedeng paghiwalayin ng tao. Yung mag-asawa. Alam na alam yan ng tao, pero maraming tao, may mga mag-asawang sa kabila na magsama at maging isa, ay naghihiwalay. Diba? Alam natin minsan yung sagot. Pero, tulad rin tayo na may scribes,
Alam nila yung sagot, but they don't live it in their personal life. Hindi nila sinasabuhay na huwag tayong maging tulad ng mga scribes. Ba't yan ang tingin nyo sa akin? Amen? So, sabi ron, hindi niya sinasabuhay and admit his own lack of love for both God and his neighbor. Admitted nila na sila'y nagkukulang sa ganong mga bagay. Mga kapatid kay Kristo. So, instead of being justified, sa kabila na sa harap ng Panginoon, magpakumbaba at aminin ang kasalanan. Ano pa ang ginawa ng scribe na ito? Sabi ron, throwing himself on the mercy of God, he tried to justify himself. Sabi po kasi, doon sa sagot niya, kasunod, sabi ni Kristo, you have answered correctly. Jesus replied, do this and you will live. Ito ang justification ng mamang ito. Sabi niya, but he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor? Eh, sino naman ang akin? Kaya alam ng Panginoon, yung kanyang sasabihin na kwento ay hindi parable, kundi talagang nangyayari. Kaya ano sabi ng Panginoon? Ito ang sinabi niya. Sabi niya sa kanyang ikinuwento, sabi niya, in reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho. Meron daw isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem patungo ng Jericho. At kung bubuksan natin ang ating spirit, ang ating mind, what is Jerusalem? Jerusalem is a holy place. Going to a cursed city. Sapagat ang Jericho ay sinumpang lugar. Parang tundo. At yan ang buhay ng tao ngayon. From the holiness that we become children of God from the very beginning, because we are created by God holy. But in reality, in every day of our life, mga kapatid, sa ating paglakad, we are not remaining into Jerusalem, but we are going to the curse sa mga sumpa. Because we are doing something bad, not good. Kaya sabi ni Jesus, a man going down from Jerusalem to Jericho, he will fall into the hands of robbers. Siya po ay, anong tawag dito? Hinuld up? Hinusti siguro. Sinaktan. At pagkatapos siguro, ang mga gadget nito, mga mamahalin. So when he fell into the hands of robbers, yung mga magnanakaw, they stripped him of his clothes, kinuha, hinubatan, beat him and went away. Sinaktan pa siya. At pagkatapos siya iniwan, leaving him half dead. Naghihingalo na, halos patay na. And there come Sauron, a priest. Tandaan niyo po, ito'y priest noong unang panahon, hindi ngayon. Kasi noon mga, di ba, ang unang pari sa Old Testament ay si Aaron. May asawa yun, may mga anak. Noon ang mga pari. Kasi hindi Christian church yun. They are parishes and scribes. Mga grupo po yun, iba't ibang groups. So, ano po ang Sauron? A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. Iniwasan ang taong ito. So to a Levite, the helper of the priest, came to the place and saw him pass by on the other side. Iniwasan din. But sabi ng verse 33, but a Samaritan, and as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Isang Samaritano ang naglalakbay. Alam niyo po ba, ang sa Biblia, Samaritans ay kaaway po ng mga Jews? Hindi yan magkasundo.
Pero tingnan niyo po ito, sabi ron, Samaritan, naglalakad po, pero siya'y nahabag, naawa sa taong ito. At ang sabi ron, mga kapatid, he went to him and bandaged his wound, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. Dito sinasalarawan ni Kristo ang dapat gawin ng isang Kristiyano, because the priest and the Levites, it represent the law. Hindi makapagliligtas ang batas sa atin. But the Samaritan, mga kapatid kay Kristo, it represents Jesus Christ na siyang makapagliligtas sa lahat ng tao. Sabihin ni Jesus, yung priest and Levites ay nagre-represent sa law. Pero ang Samaritan na naglalakad ay nagre-represent kay Jesus Christ. At alam niyo kung sino yung taong sinaktan? The believers. Diba bago dumating si Kristo, halos patay na ang church. Halos kukunti na ang mananampalataya sa tunay at totoong Diyos. But thank God, Jesus came. Diba sabi ng Bible? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. At ang sabi ng Bible, and whosoever believe on Him should not perish, but have an everlasting life. Dahil kay Kristo, kung nandito, ang halos patay na ng mga mananampalataya ay muli niyang binuhay, sapagkat siya ang buhay. I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. John 14:6, diba? Si Kristo, mga kapatid, na nagpapakita ayon sa gospel, pinapakita ni Kristo kung ano ang dapat nating gawin sa ating kapwa, tulad ng ginawa ni Jesus. Samaritan. At ano po, ang sabi po ng Biblia, mga kapatid kay Kristo, ang sabi ron, nahabag ang Samaritanong ito. He went to him and bandaged his wound, pouring on oil and wine. Alam nyo, kung ating pong gagawing allegory ang mga words na ito, alam nyo po ba, ang binibigay ng Diyos sa atin is faith. Tayo dapat ay nakabandage ng tunay at totoong pananampalataya sa Diyos. Amen. Dapat ang nakabalot sa atin ay ang tunay na pagsampalataya sa Diyos, because we are half dead before, but because of faith in Christ Jesus, we live. Tayo nabubuhay ngayon. Kaya anong sabi ron? Sa kanyang pagkahabag, siya ay binalot yung kanyang sugat na yun. At sabi, binuhusan ng oil. It represents the Holy Spirit. Binuhusan ng oil. Si Jesus, pag tinanggap natin, is the way so that we can receive the Holy Spirit. At ang sabi ron, and wine. Ang wine po is representing the unity of the church. Mula sa mga ubas na isahiwa-hiwalay, pinagsama-sama at naging katas, it pertains to the unity of the believers. At ano po ang sabi ng Bible, mga kapatid kay Kristo? And then he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. Dinala sa bahay panuluyan. It is the structure of the church or the congregation. Dinala. At pagkasabi po roon, tingnan niyo po yung sinasabi ko, our duty to our neighbor. Duty niyong mag-akay at dalhin ang mga halos patay na sa kongregasyong tulad nito para sa kanilang muling pagkabuhay. Amen. And
he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. Binigyan ng 2 silver coins. Sa parable ni Jesus, it represents the gifts. Ipinapakita po ang mga gifts na kung saan ay gagamitin ng innkeeper. Alin yung mga innkeeper? Yung mga workers, yung mga manggagawa na tulad natin. Tayo dapat ang nagtitake care ng ating neighbor, ng ating kapwa na dinadala ng Diyos sa atin para alagaan. Alina. Binigyan tayo ng Panginoon ng 2 silver coins. It represents your gifts that you receive to the Lord. Tinanggap natin ang regalong yun para gamitin mo para sa pagtitaker ng mga flocks o ng mga soul. Dahil sabi nga ng Bible, ating inaawit pa, walang nabubuhay para sa sarili lamang. We need to take care of the flocks. Amen. At ano ang sabi ng Panginoon, mga kapatid? At sabi ron, look after him, he said. Sabi niyon, the next day took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. Look after him, and he said. So pinagbilinan na alagaan ito. He said, and when I return, I will reimburse you for any extra expenses you may have. Hindi po nasasayang inyong pagpatagal sa pagdalo at paglilingkod sa Diyos sapagkat may reward na naghihintay ang Panginoon sa lahat ng ginagawa natin sa ating mga kapwa natin ay pinabalik ng Diyos ng siksik-isik at umahapaw. Amen? Kaya ang sabi niya, look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expenses you may have. Ibig sabihin sa pagbabalik ni Jesus, may reward kang nag-iintay. Sa pagtunog ng trumpeta, di ba? Di ba? Sa pagtunog ng trumpeta, di ba? Si Jesus ay darating na. Sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. Di ba? Jesus ang Panginoon ang hari ng lahat. 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 Purihin natin ang Diyos. So, Jesus ang Panginoon at ibabalik lang sa pagbabalik, i-reinforce, ibabalik ng Panginoon ang lahat ng inyong ginawa, pinagpagalan, ibabalik ng Diyos sa ating lahat. Whatever you give to the needs of your brother or your neighbor, sabi ng Panginoon, you will do it unto me. You did it unto me. At yung mga ginagawa natin, kapatid, hindi nasasayang. Kala nyo ba? Hindi nasasayang yun, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, I will reimburse you for any extra expense you may have. Sa pagbabalik ni Jesus. Di ba sabi ko sa inyo, inire-record ng Panginoon, prior when you receive Jesus Christ in your life, lahat ng ating ginagawa ay recorded. Revelation chapter 21, beginning from verse 12 and following. Naka-record lahat yun. Pero yung mga ginawa mo nung una na di ka pa tumanggap kay Kristo at pinagsisihan mo, lahat yun ay naburang lahat. Naburang lahat. Pinura na ng Panginoon ang mga kasalanan ginawa natin. Purihin si Jesus. Purihin si Jesus. Hallelujah. Amen. And the sabi ni Kristo, which of these three do think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Ang sabi ng expert of the law na ito, the expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise.
humayo ka at gawin mo ang sinabi mo. Purihin natin sa Diyos. Purihin natin sa Diyos. Amen. Amen. So, sabi ko kanina, the priests and Levites represent the law and the sacrifices, neither of which can save the sinner, cannot save the sinner. The Samaritan is Jesus who saved the man. At si Kristo ang tagapagligtas natin. Kung anong ginawa ng Samaritan na nagre-represent kay Jesus, ang lesson na pinapakita, God's people need to show mercy even to strangers and enemies. Sabi po ng Exodus 23, verse 4 to 5. Exodus chapter 23, verse 4 to 5. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Exodus chapter 23, verse 4 to 5. Ang sabi ng Bible, if you come across your enemies, ox or donkey, wandering off, be sure to take it back to him. If you see the donkey of someone who hates you, falling down under its load, do not leave it there. Be sure to help him with it. Mga kapatid, tulungan daw natin kung mayroon mang ikaw na kaibigang inis ka at mayroong yung donkey na may nabual o nalaglag sa ano man yan, ay tulungan mo. Amen. Gaano pa kaya dapat mong tulungan yung iyong kapwa na lagi mong nakikita? Purihin si Jesus. Purihin si Jesus. Amen po ba, mga kapatid? So, what are our duty to the neighbor as imitating Christ? Ano po ang duty natin ito na dapat natin gawin? Tulad ng sinabi sa kwento ni Jesus na totoo, it is not a parable. That is true. Ano ang una? Sabi ng Bible, ang unang dapat nating tandaan, Scripture defines the identity of neighbors in various ways and indicates the nature and extent of believers' obligation to them. Number one is to love them. Ang mahalin mo. Ang utos nga ni Jesus, yung kaaway, mahalin mo. Kaso ang tao, sino lang yung minamahal? Yung gusto lang magmahal sa'yo. Kung minamahal mo, kaya ang tanong ng iba, mahal kita kung may kurikong. Diba dapat ay mahal kita? Walang kondisyon. Mahal kita maging sino ka man. Diba? Mahal kita. Maging sino ka man. Tulad ang pinakita ng Samaritan sa kwento ni Jesus that representing Christ. Hindi niya kakilala yun. Pero tinulungan niya. Hindi niya iniwasan. Hindi siya dumaan sa iba. Sabi nga doon, yung ang dalawa, umiwas, nag-iba ng daan. Pumunta saan? Sa dating. Instead na manatili tayo sa true way. Just for 10 sinabi ko kanina, I am the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father. Jesus is the true way. Si Kristo ang tunay na daan. Grabe. Amen. Pinapakita ang faith with action. Because faith without action it never can save. Hindi po pwedeng magligtas ang pananampalatayang patay. At ang pananampalatayang patay, hindi magiging dahilan para kayo magkaanak. Because faith without action is dead. Purihin si Jesus. Amen. Action. Purihin si Jesus. Purihin si Jesus, diba? Diba? Sinabi naman ng Panginoon yun sa Ephesians chapter 2 verse 10. Sabi rito. Kasi sabi ng iba, maliligtas tayo kahit wala tayong gawin. Ang mga kapatid, that's wrong. That's a wrong. And that is a false teaching. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 10. Ito ang sabi ng Bible. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus
to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ay, ang binabasa lang kasi natin ay yung parting itaas sa verse 8 and 9. Ang sabi kasi sa verse 8, Ephesians 2 verse 8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God, not by your works, so that no one can boast. Ituloy natin ang pagbasa verse 10. For we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works. Hindi binabaliwala ang mabubuting gawa sapagkat ang tinutukoy na mabuting gawa rito na mag-ahatid rin sa atin sa ganap na kaligtasan ay bunga ng tunay na pananalig kay Jesus. Tunay na pananalig kay Kristo. Kaya pag narinig nyo, manampalataya ka lang maligtas ka, that's wrong teaching. That's the teaching of diabolic. Mga kapatid, sapagkat ang sabi ng Bible, basahin mo, tuloy mo. Hindi kukuha ka lang ng isang verse para i-justify na yun ang tama. That's wrong. It's wrong in the context because the context in the Bible is faith with action. Pananampalatayang may gawa ang kailangan natin. Dahil ang pananampalatayang patay, walang pakialam sa kanyang kapwa, walang pakialam sa kanyang neighbor, walang pakialam sa kanyang asawa. Kahit sa'yo iniwan na, ayaw mo pang balikan. Bakit? Ayaw mo yun. Ang sabi ng Panginoon ng Sunday, pag pinagsama kayo ng Diyos, di kayo pwedeng paghiwalayin ng sino pa man. Kaya dapat ikaw ang gumawa ng paraan para kayo magkaisa. Magkaisa at magsama-sama, kapit kamay, mahal kita. Sino ka man? Di ba? Sabi ng Bible. That is what our duty to our neighbor. And what is your neighbor? First and foremost, your family. Kaano mo magagawang mahalin ang di mo ano-ano kung di mo mamahal ang iyong kapwa, ang iyong kasambahay? First and foremost, you must serve your family first. Amen. Purihin si Jesus. F-A-M-I-L-Y. Ang ibig sabihin doon, F-A, Father. Father, F-A-N, Mother, I love you. Nagmamahalan. Family. Father, A-N-M, Mother, I-L-Y, I love you. Yan ang family. Ang family nagmamahalan sa isa't isa, hindi nagbabangayan, hindi nag-iirapan, at hindi nagpapansinan, at hindi nagtatawagan. Purihin si Jesus. Purihin si Jesus. Alam mo, pag hindi na kayo nagtatawagan, ang demonyo ang gumagawa nun. At alam niyo, ang demonyo nagpapadala po ng observer. Alam niyo, ang observer, minsan kumpare mo, minsan kung sino kadikit mo, yun ang observer. Ha? Yung observer, yun ang kakausap-usap mo lagi, kakwento-kwento mo lagi, hanggang sa pagdating ng panahon, kayo na ang may relasyon. Purihin si Jesus. Purihin si Jesus. Di ba ganyan ang magkumari? Di ba ganyan? Kapag magugulat ka, nasa apron ka, pagdating mo, nagulat ka! Yung tatlo mong anak naging apat! Hallelujah! Makikita mo, kamukha ni Kumari. Praise the Lord. Mga kapatid, palakpakan natin sa iyo. So, sabi ng Bible, unang-unang dapat gawin natin is to love them. Mahalin. At sino ba yung unang dapat nating mahalin? Siyempre yung kasambahay mo. Yung nanay mo, yung family mo, asawa mo, anak mo. Hindi yung katulong ang minamahal mo. Purihin Diyos. Purihin Jesus. Hallelujah. Glory to God. Matthew chapter 22, di ba? Verse 34 to 39. Sabi ng Mateo chapter 22, verse 34. To
39, Sabaron. Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question: Teacher, which is the greatest commandments in the law? Ano po ba ang pinakamahalagang utos? Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Sa pamamagitan ng dalawang sinabing yun ni Kristo, the greatest commandments, to love God and to love your neighbor, sa dalawang utos daw na yun ay natupad mo na ang lahat ng kautusan. Pero pag hindi mo natutupad yun, masasabi mo kayang ikay may kaligtasan? Wala. Kapatid, baka sa isip lang natin may kaligtasan tayo. Pero tandaan mo ang kaligtasan, it always what Jesus said. Tama ang sinabi mo, sabi sa expert of the law, gawin mo yan at maliligtas ka. Purihin si Jesus. Number 2 is assistance. Assistance. Ano po ba yung assistance? Yung pagtulong. Yung tulungan yung nangangailangan. Sabi ng Exodus chapter 23 verse 4. Sabi po, Exodus chapter 23 verse 4. Ano ang sabi ng Bible? Exodus chapter 23 verse 4. Ano ang sabi? Sabi naman, if you come across your enemy, nabasa ko na pala ito kanina. Ox or donkey wandering off, be sure to take it back to him. If you see, kasi minsan, ang ugali natin lalo na halimbawa, sinuklian ka ng sobra. Ay, tatanga-tanga, sinuklian ako ng sobra. Tuwan-tuwa ka, sobra yung pera. Ito, pag daw yung nakita mo yung hayop ng iba, angkinin mo na. Hindi mo dapat angkinin. Asawa na may asawa, wag mong angkinin. Ituloy mo! Yun yung hayop kami ng Panginoon. Huwag mong pag-intrika yung hayop na may hayop. Yung asawa pa kaya. Mga kapatid, purihin si Jesus. Diba? Asawa pa kaya. Kaya dapat po, assistant, tulungan. Halimbawa, di mapagkatulog yung naiwan sa Pilipinas, halimbawa, ikaw yung naiwan doon, kumpare. Alam nga namang awriwin mo sa ibang paraan yung tulungan mo sa tumpak at tamang pagtulong. Hindi mo alam mo, yan mo, mahali, nandito naman ako. Hindi man katulungan ni kumpare yung ito naman ako, sabihin mo lang, mahali. Ay, hindi tama. Hindi tama. Kailangan alamin mo yung kalooban ng Diyos. At kung ano yung kalooban ng Diyos, gawin mo. At yun ang maghahatid sa iyo sa ganap na kaligtasan. Sabi ng expert of the law, ano ang dapat kong gawin para magkalit ng buhay na walang hanggan? Yun ang tanong ano ang dapat kong gawin? So, ang dapat mong gawin, una, mahalin mo yung kapwa mo. At ang unang kapwa mo, yung pamilya mo. Pangalawa, tumulong ka. Yung assistance, kailangan gawin mo. May magagawa ka. Kung sabihin mo, wala kang magagawa, mayroon. Panalangin kung talagang wala. Diba? Kaya tayo nawawalan. Kasi may humihingi ng tulong. Ay, mayroon ka naman. Sabi mo, wala. Kaya wala. Diba? Ano bang halaga? Mayroon ka man. Halimbawa, may tao bang nawawalan? Hindi po. Laging mayroon, kahit barya yan, mayroon. Kaso kaya nawawalan tayo because sabi ng Bible, life and death is on the tip of our tongue. Amen. Sa inyong mga sinasabi. Kapag sabi natin puro negatibo, ayun, itim na talaga ang buhay natin. Kasi ang negative, itim. Kaya nagiging puti ang negative pag na-expose. Kaya expose natin kay Jesus ang ating buhay para magpuputi, magliwanag ang buhay natin. Amen. Purihin si Jesus. Purihin si Jesus. Amen. Amen. Pangatlo is fair treatment. Yung pagtitreat natin sa tao dapat parehas.
Hindi yung mayroon tayong kinatangi. Hindi yung mayroon tayong isang tawid. Kailangan parehas fair treatment. Yung po ay nasa Exodus chapter 22 verse 14. Dahil ang Diyos parehas siya kung hindi siya nagtatangi. Ha? Kailangan po fair treatment. Pag may mga anak kayo, ako, 8 yung anak ko, pero fair yung treatment. Ay, naku po, mga kapatid. Kahit may anak ako sa una, may anak akong kapatatlong, yung iyong damdamin, kailangan marunong ka na magbalanse ng buhay para maging maganda ang takbo ng iyong pamumuhay. Purihin mo ito. And finally, anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig naman ko ang susi ng kanyang mga himala sa sabay na likod niyang pinapala. Hindi na kayo mag-asawang gano'n, nag-aaway? Sama mo, wala kang puso! Kala ko mahal mo ako, pero hindi ko pala mahal. Di ba? Kung madalas makarinig na gano'n, nag-aaway, nagbabatuhan pa. Wala kang puso, sabi niya. Yung babae umiiyak, wala kang puso talaga. Nirigaluhan mo yung iyong ano ng cellphone ako. Nagtignan ako sa ano ko iyak ko. Tol, nirigaluhan mo siya ng tao. Eh, ano, andyan na ang mahal, may tablitas dyan. Mahal. Wala yung sakit na ulo. Mag-asawa, nag-aaway lagi. Pag wala yung pagmamahal, pag wala yung assistance, pag wala yung fair treatment, and finally, Sabron, pag wala yung honest feeling and forgiveness, yung katapatan at pagpapatawad, pag wala, nako, grabe. Mga kapatid, hanggang ikamatay mo na, sasabihin, tingin ako, papatatawad. Ano nangyari na ginawa ko yan?
naiyak na tuloy ako. Di ba ganun yan? Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo yan. Siyempre, pag nasaktan ng tao, ganun. Kaya alam nyo, kailangan dyan, bunutin ang ugat. Amen. Hanggat hindi raw binubunot yung ugat ng pinagmulan. Diba? At kapag hindi nagpapatawaran sa isa't isa, at hindi nagiging tapat sa isa't isa, di ka mamatay mo na yun. Hanggang sa mamatay ka, pagbukas ng pintuan, impyerno yung iyong kahihinatnan. Mapayag ka ba nun? Naku mga kapatid, tandaan yung tanong ng scribe na ito, the teacher of the law. Ano ang dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? At yung sinagot ni Jesus, ayun ang ipinakikita sa atin ng Panginoon. Gawin mo yun, sabi niya, at mabubuhay ka. Kaya kailangan, sabi ng Panginoon sa bahagi ng kasulatan, makakamtan mo man ang buong daigdig. Makakamtan mo man ang buong daigdig. Kung ang katumbas nito'y ang iyong kaluluwa sa impyerno, eh di bali na. Di bali na. Mas masarap pa yung magkasama kaming mag-asawa na nagmamahalan, na may nagpupunas ng pawis sa akin likod, at mayroong nagsusubo habang nagpupurutan kami ng isda. Nagpupurutan kami ng isda. Sinusubuan ng isa't isa. Ipinakikita ang pagmamahalan. Kaya mahalaga po ang honesty, katapatan. Nakalagay po yan sa Leviticus chapter 19 verse 13. Sabi po roon sa Book of Leviticus. Book of Leviticus. Yan, basahin natin muna. Chapter 19 verse 13. Ito po ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Leviticus chapter 19 verse 13. Ang sabi po ng Biblia ay ganito. Pakinggan nyo ito. Do not be proud to your neighbor or rob him. Yung pagnakawan, rob. Di ba ganun din sa atin? Sabi ng Panginoon, ninanakawan nyo ako sa mga ikapo at handog. Pero minsan sinasabi natin, Lord, I love you. I love you, Lord. Pero sa katotohanan, ang salita na natin, hindi na I love you. Lord, I rob you. I rob you, Lord. I rob you. Ninanakawan kita po ito. Ninanakawan nga natin sa mga ikapo at handog. So wala tayong pagmamahal. You rob God. Kaya hindi daw po sa ating kapwa. Huwag yung pagnanakawan ang inyong kapwa. Sabi ron, do not defraud your neighbor or rob him. Do not hold back the wages of hired man overnight. Yan ang ginagawa ng inyong employer. Panalangin yung employer nyo na wini-withhold yung inyong mga sweldo. Panalangin yung mahulog ang biyaya ng Panginoon sa inyo. Hindi mahulog ang biyaya ng Panginoon sa inyo. Panalangin lagi, hindi yung mahulog yung employer sa hindi. Mahulog ang biyaya ng Diyos sa inyo. You pray your employer. At ang sabi po, mahalaga ang pagpapatawad. Ephesians chapter 4 verse 32. Sabi po roon ang Ephesians chapter 4 verse 32. Alam nyo, may isang nagkasakit na kaya hindi gumaling-galing ay dahil sa di pagpapatawad. Alam nyo, malakas man tayo ngayon, kung tayo may tinatamasang di pagpapatawad, pagdating ng panahon, aanihin din natin yan, mga kapatid. Kaya, huwag nyo niyang palipasin ang matagal na panahon. Huwag nyo nang patagalin pa. Sabi ng Ephesians 4:32, ito ang sabi ng Bible. Ephesians chapter 4 verse 32, ang sabi ng Biblia, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Kailangan ang pagpapatawad sa isa't isa. Dahil kung kayo'y mamatay, na nandun ang inyong mga sama ng loob, tinitiyak ko sa inyo, Biblia ang nagsasabi, impyerno. Saan mababasa ba, brothers? Galatians chapter 5, verse 19. Sabi ron sa Tagalog, hindi may kakaila ang magawa ng laman, pangangalo niya.
kalimari-marim na pamumuhay, pangalo niya, kalimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Sabi doon, sabi ni St. Paul, binabalaan ko kayo tulad nung una, hindi tatanggapin sa kaharian ng langit. O di ba ng kaligtasan? Hindi tatanggapin sa kaharian ng langit ang gumagawa ng gayong mga bagay. Alin man doon, kung may sama ka ng loob, galit, puot, hinanakit. Ay, naku po, pag ikaw ay di na nagising, tulad ng nangyari kay Derek, mabuli na lang si Derek at nagpatawad siya, yun, buhay yan. Mga kapatid, ay kung nandyan sa puso nyo at di pagpapatawad at biglang di na kayo nagising, naku po, tsak impyerno ang inyong patutunguhan. Kaya sa mga oras na ito, lagay nyo ang inyong kamay sa inyong puso. Just close your eyes. Kayo naman ang nakakaalam ng inyong sarili kung kayo'y maayos ang relasyon ng Panginoon. Tandaan natin, sabi ng Bible, God is faithful. What you sow is what you reap. Kung ano ang inyong inihasik o yung ginagawa natin araw-araw, yun din ang ating aanihin. Whatever you did to the least of my brothers, sabi ni Kristo, and sisters, you did it unto me. Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking pagwawalang bahala. Patuloy mo po akong hipuin at patuloy mong buksan ang iyong langit para sa akin. Nagmimithi po ako ng ganap na kaligtasan tulad ng nagtanong sa iyo na expert of the law. Nais ko po maligtas ng kaganapan ng kaligtasan na ginawa mo para sa akin. Panginoon, ang sabi mo, you shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And you shall love your neighbor as yourself. Awitin po natin yan. Just close your eyes. You shall love the Lord with all your heart. You shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your mind. And you shall love the Lord with all your heart. You shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your mind. Oh Lord, I love you. Oh Lord, I love you. For all the things you are, oh Lord, I love you. For all the things you do, oh Lord, I love you. Please help me love you more with all my heart, with all my soul, with all my heart. O Diyos, mahal kita. O Diyos, mahal kita. Tunay kung sino ka. O Diyos, mahal kita. Tunay walang iba. O Diyos, mahal kita. Turuan mo sana, ibigin ka buong puso at kaluluwa. Raise up your hands. O Diyos, mahal kita. Diyos, mahal kita. Tunay kung sino ka. Diyos, mahal kita. Diyos, mahal. Tunay walang iba. Tunay walang. Diyos, mahal kita. Diyos, mahal kita. Turuan ko sana. Turuan ko sana. Ibigin ka. Ibigin ka. Buong puso't kaluluwa. O Diyos,
blood. Oh Lord, I love you. Oh Lord, I love you. For all the things you are. Oh Lord, I love you. For all the things you do. Oh Lord, I love you. Please help me love you more with all your heart, with all your soul, with all your mind. Oh Lord, I love you. Oh Lord, I love you. For all the things you are. Oh Lord, I love you. For all the things you do. Oh Lord, I love you. Please help me love you more with all your heart, with all your soul, with all your heart. Ngayon ipatong nyo ang inyong kamay sa bahagi ng katawan yung inidadaing nyo ngayon. Saan mang bahagi. Tandaan nyo, ang Diyos ay ginagamit ang bawat bahagi ng inyong katawan para dumaloy ang kanyang kapangyarihan, para dumaloy ang kanyang himala. O Diyos na nagmamahal sa amin, na ngayon pinadama namin, minamahal ka namin, O Diyos. Dalangin po namin ipadama mo sa amin ang iyong kapangyarihan sa pamagitan ng iyong Espiritong Banal. Dumaloy po sa bawat kamay ng bawat kapatid ko, Panginoon. At amaan man pong karamdaman mula ulo hanggang talampakan na pinapatungan ng bawat kamay, O Diyos. Sinasaway ko ang bawat karamdaman sa ngalan ni Jesus na taga-Nazaret. Tinataboy ko sa buhay ng impyerno in Jesus Christ's name. And I claim, O God, your healing power, your deliverance power, O God, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit. And I claim, O God, your anointing. We claim, O God, your power. We claim, O God, your blessing in the name of Jesus Christ of Nazareth. By the power of the Holy Spirit, receive the power in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed, be healed in Jesus' name. We claim in Jesus' name. Hallelujah. And Father, covered us with your precious blood. Palutin kami ng iyong kabanal-banal ng dugo. At mula ngayon, Panginoon, at magpakailanman, ikaw lagi ang aming mapapurihan at maparangalan. Hallelujah. Sa ngalan ni Jesus. Palasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah.